Alam mo, ikaw kahit kailan, ang hina talaga ng sentido komon mo, no? Simple lang. Ilipat mo sa sala yung mga anak mo at doon kami magpapahinga ni Mercy sa kwarto. Gets mo? Pero hindi na bale. Dahil aanga-anga ka, ako na lang ang gagawa. Halika na, Mercy. Nag-aaksaya lang tayo ng oras sa babaeng yan. Bye, Perla. Or kung sino ka man. Now I know kung bakit nagsasawa na sa'yo si Tikboy. Mukha ka kasing hindi naliligo at amoy suka ka na rin yung kwek-kwek na tinda mo. Diyan ka na nga at baka mahawahan pa ako ng kabantutan mo. Babush! Walang hiya ka. Mga walang hiya kayo. Magpasalamat ka dahil buntis ako at meron akong ginagawa. Kung hindi, nako, baka naibuhos ko na sa pagmumukha mo tong kumukulong mantika. Ha? Mga buwisit! Taon 2002, Samar. Bandang 6:00 ng gabi habang abala si Perla sa pag-aasikaso sa 4 na anak. Lasing at pasuray-suray na dumating ang kanyang asawang si Tikboy. Padabog yun na siya ay inutusan. Oy, Perla, ipagtimpla mo nga ako ng kapit, ipaghain mo ako ng pagkain. Bilisan mo at nagugutom na ako. Nandyan ka na pala, mahal. Sandali lang, ha? Tatapusin ko lang linisin ton si Carlo. Ano sabi mo? Ibig mo sabihin, paghihintay mo ako nagugutom dito? Hindi mo ba ako naririnig? Ang sabi ko, nagugutom ako kaya ay paganda mo ako ng pagkain. Anak ng teteng, wala kang kwenta? Aray ko, Tikboy, nasasaktan ako. Bitawan mo buhok ko. Masigit pa rin ang aabutin mo kapag hindi mo sinunod yung utos ko. Bumaghapon ka na dito sa bahay tapos ngayon mo lang naisipan asikasuhin yung mga anak ko? Siguro nakipaglandian ka rin sa labas, ano? Tikboy, ano ba? Masakit. Ano bang pinagsasasabi mo? Alam mo naman maghapon ako nagtitinda ng kwek-kwek sa harap ng bahay natin, hindi ba? Bakit? Nandun naman yung kapatid mo si Joel, ah. Ano yun? Display lang doon sa tindahan mo? Papogi points at papansin lang? Ganon? Kung wala naman pala may tutulong yung gonggong na yun, bakit pinapunta mo pa rito? Dagdag palamunin lang yun eh. Kaya nga siya munang iniwan ko doon ngayon para makapag-asikaso ako rito sa bahay at sa mga anak natin. Ano ka ba? Ano bang problema mo at pati kapatid ko pinagdidiskitahan mo? Ang dami mo pandaldal. Napakadrama mo. Ipagain mo na akong pagkain. Babasagin ko yung mga plato sa pagmumukha mo eh. Wala nang nagawa pa ang babae, kundi sundin ang utos ng kanyang kabiyak. Batid niyang hindi yun magpapatalo sa usapan kapag lasing at mainit ang ulo. Ganun palagi ang ginagawa ng kanyang asawa sa halos araw-araw nilang magkasama. Nung mga unang taon pa lang ng kanilang kasal ay naging mabuti naman yon at maayos ang pakikitungo sa kanya. Subalit nang masundan ang kanilang anak at naging 4 na, unti-unti nang nagbago at naging irresponsable ang lalaki. Anak ng putya naman, Perla, oh. Tinapa na naman ang ulam? Puro ganito na lang bang ipapaulam mo sa akin, ha? Kung hindi tuyo, sardinas. Tinapa. Kung hindi tinapa, itlog. Gusto mo rin yata matulad ako sa kokote mong tuyot eh, ha? Palitan mo itong ulam ko. Ayoko na. Pasensya ka na. Yan lang kasi ang kinaya ng budget natin eh. Hindi ko naman pwedeng galawin yung puhunan ko sa pagtitinda ng kwek-kwek. Baka mas lalo tayong mawalan. Bakit ba kasi ayaw mo pa magtrabaho para may katulong naman ako sa mga gastusin dito sa bahay? Ano ka mo? Ulitin mo nga yung sinabi mo. Hoy, Perla! Wag mo akong paunguna sa mga gusto kong gawin, ha? Magtatrabaho ko kung kailan ko gusto at wala kang karapatan na pilitin ako. Diyak ka na nga, lintik na walang na ako naggala kumain eh. Nagsimula nang magsiiyakan ang kanilang mga anak dahil sa nakitang pagbabangayan ng mag-asawa. Agad na kinuha ng babae ang 2 roon at kinarga sa magkabilang tagiliran para patahanin. Nasa ganoon silang tagpo nang pumasok sa pinto ang kapatid niyang si Joel. Gulat yon na nagtanong kung ano ang nangyayari. Ate Perla, Kuya Tikboy, ano na naman bang nangyayari dito? Naririnig ko yung iyakan ng mga bata sa labas. Nag-aaway na naman ba kayo? Ayun! Ang magaling na pogi at kunwaring masipag. Oy, bata,
Huwag ka nga umastan tagapagtanggol ng ate mo dyan, ha? Ano, feeling hero ka na naman, ganon? Isa ka rin namang inutil at dagdag pa kainin lang dito. Magsama kayo ng ate mong engot! Matapos sabihin ang mga pang-iinsultong yun, padabog na muling lumabas ng bahay si Tikboy at pabagsak na isinara ang pinto habang malakas na humahalakhak at pasipol-sipol pa papalayo ng bahay. Nang sila na lamang ang naroon ay agad na nilapitan ni Joel si Perla at nag-aalala na tinanong ang kanyang ate. Okay ka lang ba, ate? Sigurado sinaktan ka na naman ng hayop na lalaking yun. Ate naman kasi, bakit ba hindi mo na lang hiwalayan si Kuya Tikboy? Ilan ng anak nyo tapos ganyan pa rin siya. Mabait lang siya sa'yo kapag kailangan ka niya sa kamay. Pero pag tapos na, asal demonyo na ulit siya. Huwag mo akong alalahanin, Joel. Ayos lang ako. Mahal na mahal ko ang Kuya Tikboy mo at ayaw ko mawala ng ama mga pamangkin mo. Naniniwala ako na isang araw, magbabago pa rin siya. Teka, sinong bantay dun sa tindahan? Iniwan ko muna, wala namang bumibili kanina eh. Nagulat lang kasi ako at nag-aalala nung marinig ko nag-iiyakan na naman yung mga bata. Akin na nga muna yung si Sabrina. Maraming salamat, Joel, ha. Pasensya ka na rin kasi pati ikaw naiistorbo ko pa para lang samahan kami rito. Huwag mo na lang intindihin yung bayaw mo. Ganun lang yun kapag lasing. Wala namang problema sa akin, ate. Ikaw at kayo ng mga pamangkin ko lang ang inaalala ko. Hanggang kailan ba kasi ganyan si Kuya Tikboy? Kapag 10 o 1 dosena na yung mga anak ninyo? Huwag na nga natin siyang pag-usapan. O siya, sige, akin na ulit yung si Sabrina. Bumalik ka na ron sa tindahan at baka may bumibili na. Napabuntong hininga na lamang ang binata at maingat na muling iniabot sa kanyang ate ang kanyang pamangkin na si Sabrina. Mag-iisang taon pa lamang yun at pinakabunso sa 5 supling ng mag-asawang sina Perla at Tikboy. Muli namang ipinagpatuloy ng babae ang pag-aasikaso sa kanyang iba pang mga anak habang malungkot na binabalikan sa kanyang alaala ang mga nakaraan noong una pa lamang silang nagsasama ng kanyang asawang si Tikboy. Maraming salamat, love, kasi tinanggap mo ko. Alam mo, pakiramdam ko tuloy ngayon, ako na ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. Wala kang dapat ipagpasalamat, love. Mahal na mahal kita at walang dahilan para hindi kita tanggapin, no? Hindi ko nakikita yung sarili ko sa future na iba ang kasama ko kundi ikaw lang talaga. Ang sweet naman nun. Halika nga rito. Ang bango-bango mo talaga. Kaya love na love kita eh. Pangako, magiging mabuting asawa ako sa'yo. Iingatan kita, pati na ang 10 magiging anak natin. At syempre, hindi kita sasaktan. Grabe ka naman, 10 anak, love. Baka hindi na ako makilala ng mga kaibigan natin kapag inanakan mo ako ng 10. Pero malay natin, di ba? Basta ang mahalaga ngayon, alam kong mahal mo ako at mahal na mahal din kita. You know, halika na lang. Pasok na tayo sa kwarto. Gusto ko pang umisa eh. Tumigil ka na nga. Nakatatlo ka na kanina. Sige na, please. Pagbigyan mo na ako. Bitin pang love mo eh. Sige ka, kasalanan mo kapag sumakit tong puson ko. Napakahilig mo talaga. Sige na nga, last na to ngayong araw ha. Bukas naman ulit yung kasunod. Hindi ka sure dyan. Ayaw ko mangako. Halika na. Nang magsimulang magsama sina Tikboy at Perla, naging responsable naman ang lalaki. Nagtatrabaho rin siya bilang construction worker sa kanilang lugar at sa mga karatig baryo. Kaya naman humaling sa kanya ang asawang si Perla, hanggang sa umabot na nga sa 5 ang kanilang naging anak. At dahil isang babaeng madiskarte at masipag si Perla, naisipan niyang magbukas ng maliit na tindahan ng kwek-kwek sa harapan ng kanilang bahay upang makatulong sa kanyang asawa. Subalit nang maramdaman ni Tikboy na naging maayos at maunlad na ang negosyong yon, doon na lumabas ang tunay nitong kulay. Huminto na siya sa paghahanap buhay. Sa halip, umasa na lamang sa kinikita ng kanyang asawa. Bukod doon, tanging pagbibisyo at pagbabarkada na lamang din ang inaatupag ng lalaki. Pero kahit ganyan ka ngayon, Tikboy,
Mahal na mahal pa rin kita. Ako pa rin ang asawa mo at ikaw pa rin ang ama ng mga anak natin. Maghihintay ako hanggang sa magbago ka. Matapos balikan ang masasayang ala-ala nila ng asawa, hindi napigilang mapaluha ni Perla. Sa lahat ng ipinangako noon sa kanya, tila isa lamang ang nais niyong tuparin. At yun ay ang sinabi nito na magkakaroon sila ng 10 anak. Maya-maya pa, pinahid na lamang niya ang luha at bumaling sa mga supling na hindi niya namalayan na nakatulog na pala ng mga sandaling yon. Dahan-dahan siyang tumayo at humarap sa salamin na nakasabit sa dingding. Doon mataman niyang pinagmasdan ang kanyang sarili. Habang tumatagal tuloy, parang unti-unti nang nagbabago ang itsura ko. Kung minsan, halos hindi ko na makilala ang aking sarili. Ni hindi ko na magawang magsuklay ng buhok. Ni hindi na rin ako nakakapag-ayos at nakakapagsuot ng magagarang damit. Ang payat-payat ko na rin kumpara nung unang nagsama kami ni Tikboy. Pero okay lang yun. Ginusto ko naman to eh. Isa pa, asawa ko naman ang kasama ko at mahal na mahal ko siya. Kaya ayos lang sa akin. Yung iba nga, wala namang matatawag na asawa pero nabubuntis. Ako pa kaya? Habang nasa harapan siya ng salamin at nakangiting tinitingnan ng sarili, muling dumating ang asawa at galit yon na lumapit sa kanya. Hinawakan na mahigpit ang magkabila niyang pisngi sa kagigil na nagsalita. Bakit tinitingnan mo yung sarili mo sa salamin? May pinapagandaan ka sa labas, no? Kung hindi ako nagkakamali, merong kang pinopormahan doon. Tikboy, bitawan mo nga ako. Baka magising yung mga bata, ano ba? Tsaka, sino naman ang pupormahan ko ay sa pagtitinda pa nga lang at pag-aalaga ng mga anak mo, kulang ng oras ko. Siguraduhin mo lang, Perla, ha? Dahil kapag nalaman ko niloloko mo ako, hindi ka naaabot ang buhay ng mga magulang mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Huwag ka mag-alala. Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Magtiwala ka sa akin. Matapos sabihin yon, dahan-dahang binitawan ng lalaki ang kanyang asawa at mahinahon na inutusan yon. Kung ganun, sige. Ilak mo yung pinto. Tapos, bumalik ka rito. Ha? Tikboy naman, masyado pa maaga. Tsaka, baka hanapin na ako ni Joel dahil malapit na magsara ang tindahan natin. Mamaya na lang, pwede? Sige na, love. Miss na kita eh. 1 taon naman na si Sabrina. Baka naman pwede na natin siyang sundan ulit. Sorry na kung nasaktan kita kanina, ha? Nagawa ko lang naman yun kasi mahal na mahal kita eh. At alam mo naman yun, di ba? Sige na nga. Pero bilisan lang natin, ha? Baka kasi magising yung mga bata eh. Kasunod noon, nagmamadaling isa-isang inalis ni Tikboy ang kasuotan ng asawa, na tila ba gutom na gutom at hayok na hayok. Ni hindi niya na nagawang maglinis man lang ng katawan at agad na muling sinunggaban ang asawa at nagpakasasa sa katawan nito. Makalipas ang halos 1 oras, natapos din ang mag-asawa at tamang-tama naman na naramdaman niyang may kumikilos na sa sala ng kanilang bahay. Matapos muling magsuot ng damit at salawal, si Tikboy na ang nagbukas ng kanilang silid at naunang lumabas doon. Nakabalik ka na pala, Kuya Tikboy. Nandyan po ba si ate? Tanga ka na, bulag ka pa. Hindi mo ba ako nakita dumaan nung kanina? Isa't kalahating engot talaga to eh. Pasensya na, Kuya. Marami kasing bumibili. Baka hindi lang kita napansin. Tumabi ka nga dyan. Wala akong oras makipag-usap sa kagaya mo. Di tayo close para makipaghuntahan ako sa'yo, ha? Matapos yun, kasunod na lumabas ng kwarto si Perla. Tila ba pagod na pagod at pawisan ang buong katawan. Oh, Joel, kanina ka pa ba dyan? Nasara mo na ba yung tindahan? Sorry ha, naidlip kasi ako habang pinapatulog ko yung mga pamangkin mo kanina eh. Oo ate, nakapagsara na ako. Buti naman at nakaidlip ka man lang. O siya, uuwi na muna ako at walang kasama sila nanay sa bahay. Ito nga pala yung benta sa buong maghapon. Maraming salamat Joel ha. Teka, hindi ka ba muna kakain bago umuwi? Bibili ako ng delata sa tindahan. Hindi na ate,
Sabi kasi ni nanay kanina, magluluto raw siya ng paborito kong ginataang tulingan, kaya doon niya na ako pinapakain. O siya, sige. Ikumusta mo na lang ako kina nanay at tatay, ha? Joel, oo nga pala, kung pwede, wag mo na lang sabihin sa kanila yung tungkol sa nangyari kanina, ha? Napabuntong hininga na lamang ang binata at napapailing na tinapik ang balikat ng kanyang ate bago muling nagpaalam. Sumilip muna siya sa kwarto kung saan natutulog ang 5 niyang pamangkin bago ngumiti kay Perla at tinungo ang pintuan para lumabas. Samantala, habang naglalakad pa uwi, hindi maiwasang isipin ni Joel at maawa sa kanyang ate Perla. Sa tuwing tinitingnan niya yon at mapagmamasdan ang kabuuan, tila ba hindi siya makapaniwala sa malaking ipinagbago ng katawan at mukha noon. Ay, ate Perla, hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng lakas at tatag kung bakit hanggang ngayon nagtitiis ka pa rin sa lalaking yan. Wala na yung totoong ate ko. Yung dating maganda, makinis, at ang malaprinsesang ate na kilala ko mula pagkabata. Ibang-iba ka na ngayon dahil sa lalaking pinili mo makasama. Samantala, sa bahay ng mga magulang ni Perla at Joel. Mabuti naman at dumating ka na, anak. Kanina pa nagugutom yung ama mo pero ayaw pang kumain dahil hinihintay ka. Bakit ba ginabi ka na yata ngayon? Sorry po, Nay. Ang dami kasing bumibili ng kwek-kwek kaya hindi kami agad nakapagsara ni ate. Tapos, naiwan pa ako mag-isa ron kanina kasi inasikaso at pinakain pa niya yung mga bata. Bakit yung asawa niya nasaan? Hindi man lang ba tumutulong sa inyo? Bigla ay nagulat si Joel sa tanong na yon ng kanyang ama. Saglit siyang natigilan at hindi alam ang sasabihin. Ngunit agad siyang nakaisip ng dahilan para magsinungaling at pagtakpan ng bayaw na si Tikboy ayon na rin sa pakiusap ng kanyang ate. Nasa trabaho po kasi si Kuya Tikboy. Opo, tama. Nasa trabaho siya kanina kaya kami lang dalawa ni ate ang nandun sa tindahan. Abay, mabuti naman at sa wakas ay may trabaho na rin ang lalaking yon. Aba, ang tagal na niyang tambay at umaasa lang sa maliit na kinikita ng negosyo ng ate mo. Dapat nga mas lalo pa siya magsipag dahil ngayon ay 5 na ang kanilang anak. Kumusta na nga pala yung ate mo ron? Ang mga bata, kumusta na? Bakit hindi man lang ipasyal ng ate mo rito ang mga anak nila nang sa ganun ay mayakap man lamang namin ang nanay mo? Mabuti naman po sila at maayos lang din po si ate. Kinukumusta niya nga rin po kayo at sabi niya, bibisita raw siya rito kapag nagkaroon ng pagkakataon. Habang sinasabi ang mga salitang yun, halos hindi makatingin sa mga magulang ang binata. Batid niya sa sarili na ilan lamang sa mga bagay na ibinalita niya ang totoo at karamihan ay pawang kasinungalingan lamang. Salamat sa Diyos naman kung ganon. O siya, halina't sabay-sabay na tayong kumain ng hapunan. Lumamig na yata yung pagkain sa kusina. Simula nang makapanganak si Perla sa bunso nila ni Tikboy, hindi na yon muli pang nakabisita sa kanilang mga magulang. Hindi rin makapunta ang matatanda sa kanilang bahay dahil abala ang mga yon sa pagsasaka sa pag-aari nila na maliit na lupa. Kaya ganun na lamang ang pananabik nila na muling makasama ang anak na babae. At dahil madalas na muling magsiping ang mag-asawa, muling nabuntis si Perla sa ika-6 nilang anak. Dahil doon, nagpatuloy ang magaspang na pakikitungo sa kanya ng asawa, lalo pa at hindi na yon nakaka-score sa oras na nag-iinit ang kanyang katawan. Isang araw. Matagal ka pa ba dyan sa ginagawa mo, Perla? Marami kasing bumibili, love. Teka, sino yung kasama mo? Ipalilinis ko sana sa iyo yung kwarto natin eh. Doon kami magpapahinga ni Mercy. Nasan ba yung magaling mong kapatid? Bakit wala kang kasama dito ngayon? Inutusan ko lang sumaglit sa palengke. May pinabibili lang ako. Teka, ano ulit yung sinabi mo? Isasama mo yung babaeng yan sa kwarto natin? Bakit? Natutulog yung 3 anak natin doon ah. Alam mo, ikaw kahit kailan, ang hina talaga ng sentido komon mo, no? Simple lang. Ilipat mo sa sala yung mga anak mo at doon kami magpapahinga ni Mercy sa kwarto. Gets mo? Pero hindi na bale. Dahil aang-aanga ka,
Ako na lang ang gagawa. Halika na, Mercy. Nag-aaksaya lang tayo ng oras sa babaeng yan. Bye, Perla. Or kung sino ka man. Now I know kung bakit nagsasawa na sa'yo si Tikboy. Mukha ka kasing hindi naliligo at amoy suka ka na rin yung kwek-kwek na tinda mo. Diyan ka na nga at baka mahawahan pa ako ng kabantutan mo. Babush! Walang hiya ka. Mga walang hiya kayo. Magpasalamat ka dahil buntis ako at meron akong ginagawa. Kung hindi, nako, baka naibuhos ko na sa pagmumukha mo tong kumukulong mantika. Ha? Mga buwisit! Hindi na siya sinagot pa ni Mercy. Sa halip ay nagpatuloy na lamang yon sa pagtawa ng malakas habang nagmamadaling sumunod kay Tikboy papasok sa loob ng bahay. Habang galit naman si Perla, nagsalita ang lalaking naroon na isa sa mga bumibili ng paninda niya na kwek-kwek. Naku, Perla, maniwala ka, magpapahinga lang yung dalawang yon. Lalaki rin ako at alam ko na ang lalaki, kapag nagdala ng babae sa loob ng kwarto, alam mo na kung anong mangyayari. Manahimik ka na nga lang dyan, B-boy. Nabubwisit na nga ako, dinadagdagan mo pa. Oh, heto na yung kwek-kwek mo, magpakabusog ka. Grabe naman to. Nagsasabi lang naman ako ng totoo Pero hindi ako nagbibiro, Ate Perla. Subukan mong silipin yung dalawa ngayon. Malamang naglalangit-ngitan na yung papag nyo doon sa kwarto. Ilang saglit pa, dumating naman si Joel mula sa palengke. Agad na iniwan ni Perla ang kapatid sa tindahan at inihabilin dito ang dalawa pang anak. Saka nagmamadaling nagtungo sa loob ng bahay. Bagamat nagtataka, hindi na lamang yon pinansin pa ni Joel. Nang makapasok sa loob, nakita ni Perla ang tatlong anak na mahimbing pa ring natutulog sa mahabang upuan sa sala. Nakadama siya ng awa sa mga yun, kaya agad niyang nilapitan at hinaplos ang kanilang mga noo at muka. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumapit sa nakakandadong pinto ng kanilang kwarto. Idinikit niya ang kanyang tainga upang pakinggan kung ano ang nangyayari sa loob. Mula roon, rinig na rinig niya ang halinghingan at impit na pag-ungol ng dalawa, kasabay ng paglangit-ngit ng papag na animoy malapit ng bumigay dahil sa sabayang paggalaw ni na Mercy at Tikboy. Halos sumabog ang dibdib ni Perla habang hinihingal sa galit na napapabulong sa kanyang sarili. Mga walang hiya kayo! Mga baboy, lintik ka, Tikboy. Hindi porke buntis ako ngayon, sisipin ka na sa ibang babae. Humanda kayo sa akin. Matapos yun sabihin, ubod lakas niyang tinadyakan ang pintuan, dahilan para pwersahang mabuksan yun. Doon tumambad sa kanyang paningin ang asawa at si Mercy na kapwa walang saplot at magkaniig sa ibabaw ng papag. Mga hayop kayo! Demonyo ka, Tikboy! Wala ka talagang kwentang tao! At ikaw naman, babae! Napakakati mo! Malandi ka! Mabilis na nagsitayo ang dalawa at agad na ibinalot ng babae ang nadampot niyang kumot sa hubad niyang katawan, habang si Tikboy naman ay dali-daling sinuot ang kanyang panloob bago mabilis na nilapitan si Perla at sinampal sa magkabilang pisngi. Dahil sa ingay, nagising ang tatlong bata at sabay-sabay na nag-iyakan. Buisit ka talaga? Sa dinami-dami ng araw ngayon ka pa talaga nagdrama? Pwede ba, Perla, sawang-sawa na ako sa mga pag-iinarte mo? Sa palagay mo, gugustuhin ko pa sumiping sa'yo? Tingnan mo nga yung sarili mo, losyang na losyang ka na. Hayop ka! Kampon ka ni Satanas! Ikaw rin naman ang dahilan kung bakit naging ganito ang itsura ko ngayon, Manahimik ka na kung ayaw mo ilampaso ko yung pagmumukha mo. Ano ba naman yung losyang mong asawa, Tikboy? Storbo! Kausapin mo nga yan at sabihin mo sa kanya, no pets allowed dito sa kwarto mo. Leche ka! Hayop! Walang delikadesa! Kakalbuhin kitang babae ka! Subukan mo lang nasaktan si Mercy at itutuloy ko talagang paglampaso dyan sa tuyot na pagmumukha mo. Nakikita mo ba yung sarili mo sa salamin, Perla? Di ba palagi ka naman tumitingin doon? Sana alam mo na tuyot ka na at wala na akong mapapala sa'yo. Halika na nga, Mercy. Umalis na lang tayo rito. Sige, lumayas ka. Sumama ka dyan sa babae mo. Total, hindi naman ako mahalaga sa'yo. Magpakasarap kayo niyang haliparot na impactan yan. Tamang-tama naman,
Nang makalabas ng bahay sina Tikboy at Mercy, siyang pagpasok ni Joel kasama ang 2 bata. Takang-taka pa yun na napahabol ng tingin sa dalawa bago nag-aalalang pumasok sa loob ng bahay. Ano nangyari, ate? Sinaktan ka na naman ba ng lalaking yun? Lintik talaga yun, ah. Hindi, Joel. Hindi niya ako sinaktan. Pero may ibang babae ang Kuya Tikboy mo. Mga leche sila. Sabi ko naman kasi sa'yo, ate, isumbong na natin kina nanay at tatay yan na maturuan ng leksyon ng asawa mo. Hindi, Joel. Pakiusap, wag mong gagawin yan. Hindi ko kakayanin kapag may nangyari masama kay Tikboy. Kawawa ang mga anak namin. Ayaw ko mawalan sila ng kinikilalang ama. Ama, ate? Anak ng teteng naman, oh. Matatawag bang ama yung damuhong yun? Wala naman siyang silbi dito, eh. Puro sakit ng ulo at pagdurusa lang ang binibigay niya sa'yo. Makinig ka sa akin, Joel. Kapag nalaman nila tatay ang ginagawa ni Tikboy, malalagay sa panganib ang kuya mo. At kapag nangyari yon, mawawala si Tikboy sa amin ng mga pamangkin mo. Gusto mo ba yon? Gusto mo bang lumaki silang 5 na ulila sa ama? Kung bahala, ate. Ang sa akin lang kasi, parang hindi na tama yung ginagawa sa'yo ng asawa mo. Kung tutuusin, hindi na nga siya may tuturing na asawa, eh. Nagdadala na siya ng babae at dito pa talaga sa mismong bahay ninyo. Pinapakita niya pa sa mga anak ninyo yung kalokohan nila ng babae niya. Hindi niya na nire-respetong pagkatao mo, ate. Basta bunso, kahit anong mangyari, hindi dapat malaman ni nanay ang tungkol dito. Hindi pwede. Naiintindihan mo ba ako? Sa puntong yun, wala nang nagawa pa ang binata at hindi na lang nagsalita pa. Sa halip, niyakap na lamang niya ang kanyang ate at tumulong para patahanin sa pag-iyak ang kanyang mga pamangkin. Hindi umuwi ng araw na yon si Tikboy at kahit buong magdamag na naghintay si Perla sa kanya ay wala ni anino noon ang dumating. Alalang-alala naman ang babae dahil wala siyang ideya kung nasaan ang kanyang mahal na asawa. Dahil sa labis na antok, nakatulog na lamang si Perla. Kinabukasan, magkatulong sa paghahanda ng mga paninda ang magkapatid at masaya silang nag-uusap nang mabanggit ni Joel sa kanyang ate ang tungkol sa napag-usapan nila ng kanilang mga magulang. Oo nga pala, ate, kinukumusta ka nila nanay. Nagsinungaling na lang ako at sinabi ko na okay ka lang dito at ang mga anak mo. Sinabi ko rin na may trabaho na si Kuya Tikboy. Hindi ko kasi inaasahan na itatanong nila yun sa akin pag uwi ko nung nakaraan, eh. Joel, alam kong masama magsinungaling pero sa ngayon, isipin mo na lang muna na yun lamang ang tanging paraan para manatiling tahimik ang buhay namin ni Tikboy. Sana naman maunawaan mo ko. Hindi ko nga alam, ate, kung tahimik pa bang matatawag yung sitwasyon mo ngayon dyan sa asawa mo. Walang araw na hindi ka binibigyan ng problema at pasakit nun, eh. Magsasalita pa sana ang babae, ngunit nagulat sila sa biglang pagpasok ni Tikboy mula sa pintuan. Mukhang lasing na naman ang lalaki at hindi pa naliligo simula nung umalis kahapon kasama ang kanyang babaeng si Mercy. Ngunit sa pagkakataong yun, hindi siya galit at sa halip ay nakangiti yung sinalubong ng yakap ang mga anak na isa-isa ring naglapitan sa kanya. Kumusta ang mga anak ko? Namiss niyo ba si tatay? Miss na rin kayo ni tatay. Mamaya ako magpapaligo sa inyo, ha? Nagkatinginan ang mag-ate at tila hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Kasunod noon ay lumapit si Tikboy kay Perla habang karga-karga ang bunsong anak na si Sabrina, saka naglambing na parabang walang nagawang anumang kasalanan. Dad, matutulog na muna ako, ha? Magdamag kasi kami nag-inom ng mga barkada ko, eh. Tsaka yung nakita mong babae kahapon, si Mercy, wala yun. Isa lang yun sa mga babaeng patay na patay sa akin. Pero siyempre, ikaw pa rin ang mahal ko at nag-iisang babaeng uuwian ko kahit anong mangyari. Sigurado ka bang wala kayong relasyon ng babaeng yon? Bakit mo siya dinala dito sa bahay? Tapos may nangyari pa sa inyo sa kwarto natin. Anong may nangyari? Porke nakita mo pareho kami nakahubad, may nangyari na kaagad. Masahista yung si Mercy. At yung nakita mo kahapon, syempre hinihilot niya yung likod ko. Ganun lang.
Pero maniwala ka, wala nangyari sa amin. Ikaw lang tong masama ang iniisip sa akin eh. Kung minsan nga napapatano na ako sa sarili ko kung mahal mo pa ba talaga ako. Nang marinig yun, nagkunwaring umubo si Joel para sumingit sa usapan at sinabing lalabas na muna siya para buksan ang tindahan. Tumango naman si Perla sa kapatid, ngunit walang anumang reaksyon si Tikboy na tumingin lamang sa binata. Nang sila na lamang dalawa ang naiwan ay saka palang muling nagsalita ang babae. O sige, hayaan mo na yon. Naniniwala naman ako sa iyo eh. Basta ipangako mo lang na hindi mo na uulitin yon. Alam mo bang palagi kang hinahanap sa akin ng mga anak natin? Ayan nga miss na miss ka na ni Sabrina. Ay, ganun ba, love? O siya, sige na. Kunin mo na muna sa akin tong anak mo at gusto ko na maligo para makapagpahinga. Ang baho-baho ko na eh. Oo nga pala, love. May pera ka ba dyan? Bibili lang sana ako ng bagong sando eh. Nakita mo naman, di ba? Paulit-ulit na lang yung mga sinusot kong damit. Kahit malaki na ang tiyan at kabuwanan na ni Perla, kinarga niya pa rin ang bunsong anak nang ibigay yon sa kanya ng kanyang asawa. Matapos ay dumukot siya sa bulsa para kunin ang kanyang wallet. Pasensya ka na, love, ha? Yan lang talagang extra ko ngayon eh. Mag-grocery pa kasi ako mamaya. Teka, ano nga palang gusto mong kainin? Ipagluluto kita na masarap na ulam. Love, baka naman pwedeng dagdagan mo pa to. Alam mo namang ang tataas na ng bilihin ngayon eh. Tsaka baka kulangin ako sa pamasahe. Gusto mo bang hindi na ako makauwi? Sige ka, baka mapunta ako sa ibang babae. Sus, nonsensya ka pa. O siya, sige na nga. O heto, okay na yan, love, ha? Baka kasi kulangin na ipamimili ko mamaya eh. Yun! The best ka talaga, love. Thank you, ha. Ayaw nga pala. Gusto ko, ipagluto mo ko ng nilagang baka. Damihan mo, ha. Inimbita ko kasi si Mercy. Sabi ko, pumunta siya rito mamayang gabi at magiinuman kami. Oh, teka, baka mag-isip ka na naman ng masama, ha? Magiinuman lang kami, yun lang. Wala nang iba. Isang bote lang, tapos uuwi na rin yun. Napasimangot na lamang si Perla nang marinig ang sinabing yun ng kanyang asawa. Ngunit agad siyang niyakap ni Tikboy at nilambing habang karga pa rin niya ang kanilang anak. Agad na nawala ang kanyang inis dahil sa ginawang yon ng lalaki at muling umiral ang pagmamahal niya para doon. Kasunod noon ay sinabihan na niyang maligo at magpahinga na ang asawa. At gaya ng kanyang ipinangako, ipinagluto ni Perla ng nilagang baka si Tikboy. Bagamat may kamahalan ang presyo noon, hinati-hati na lamang niya ang natitirang pera para maibigay lamang sa lalaki ang nirequest nitong putahe. Kinagabihan, dumating nga si Mercy at tila nang aasar pa na nakangiti kay Perla habang nasa kwarto si Tikboy at nagpapalit ng damit. Mukhang hindi ka pa rin naliligo, Inday, ah. Ano, dugyot lang? Nangangamoy ka na? Dahil bisitang ng asawa ko kaya tatanggapin ko yung pang-iinsulto mo, Mercy. Isa pa, wala ako sa mood para makipagtalo. Baka mapaanak ako nang wala sa oras ng dahil sa'yo. Oh, speaking of, nagtataka lang ako kung paano nasikmura ni Tikboy na buntisin ka at anakan ng pang-anim kahit ganyan ang itsura mo. Sobrang ew! Nang marinig yun ni Joel, na noon ay papaalis na rin sana para umuwi sa bahay ng kanilang mga magulang, hindi na niya napigilan pang sumagot upang ipagtanggol ang kanyang ate Perla. Hoy, kung sino ka man nang bigla na lang umeepal dito sa bahay, wala kang karapatang insultuhin at maliitin ang ate ko sa sarili niyang pamamahay. Kumpara naman sa inyong dalawa, mas kadiri ang bulok na pagkatao mo. Hayaan mo na sila, Joel. Ako na lang ang bahalang mag-asikaso sa kanila ng Kuya Tikboy mo. Sige na, umuwi ka na at baka hinihintay ka na nila nanay. Sigurado ka, ate. Wala akong tiwala sa pagmumukha niyang babaeng higad na yan. Mukhang hindi gagawa ng mabuti. Alam mo, Pogi, gusto ko lang sabihin sa'yo, just in case na hindi mo pa alam, bakla lang ang sumasali sa usapan ng mga babae. Bakla ka ba, my dear? Huh? Binabalaan kita, umayos ka. Huwag na huwag mong sasaktan ng ate ko.
Kapag may nangyaring masama sa sanggol na dinadala niya, sinasabi ko sa'yo, manghihiram ka ng mukha sa aso. Sige na ate, uwi na ako. Ay, grabe nakakatakot naman. Habang abala at masayang nag-iinuman sina Mercy at Tikboy sa sala, sinamantala ni Perla ang pagkakataong yun para asikasuhin at pakainin ang kanilang mga anak. Matapos ay pinatulog niya na ang mga bata. Kumilos na rin siya para maligo at ayusin ang sarili, hindi para magpapansin kay Tikboy, kung hindi para papreskuhan ang kanyang katawan mula sa buong maghapon na pagtitinda. Habang nasa loob siya ng silid at binabantayan ng mga anak na natutulog, ay narinig niyang tinawag ni Mercy ang kanyang pangalan. Batid niyang lasing na yon dahil halos mabulol na sa pagsasalita. Lumabas naman siya bilang respeto sa asawa dahil bisita noon ang babae. Hoy, Inday Perla, ikaw ba nagluto nito nilagang baka? In fairness, ang sarap. Alam mo bang paborito ko to? Salamat. Kaya pala yan ang ipinaluto sa akin ni Tikboy dahil alam niyang paborito mo. Buti ka pa, alam niya kung anong gusto mong ulam. Samantalang ako, ewan. Ay, tingnan mo to. Nagdrama ka na kaagad yan. Sinabi ko lang naman ang totoo. Minsan lang ako magsabi ng katotohanan. Kaya pag nagsalita ako ng ganon, maniwala ka na. Psst! Tara na, mag-inom na lang tayo dito. Huwag mo nang pinagkakausap yung babaeng yan at wala ka nang mapapala dyan. Kung sa bagay, tama ka naman dyan. Halika na nga, mag-inuman na lang tayo tapos mamaya, alam mo na. Sa sinabing yon ni Mercy, muling nakadama ng kaba at pangamba si Perla. Batid niyang may ibang ibig sabihin ang binibitawan ng mga salita. Isa pa, nasaktan din siya sa mga sinabi ng kanyang asawa kaya pinilit niyang hindi matulog ng gabing yon para mabantayan ng dalawa sakaling may gawing milagro ang mga yon. Samantala, sa bahay ng kanilang mga magulang. Alam mo ba, Bening, nagtataka na talaga ako riyan sa anak mong si Perla. Abay, dati-rati, nagagawa pa niyang dumalaw rito sa atin para ipasyal ang mga anak nila. Bakit ngayon hindi na niya magawa kahit minsan lang? Hayaan mo na, dumarami na ang mga anak nila. Ganon talaga kapag pamilyado na. Ikaw naman hindi ka na nasanay. Hindi, Bening. Nararamdaman ko may hindi magandang nangyayari sa anak mo. Marahil ay hindi lamang nagsasabi ng totoo itong si Joel. Yun ang wag na wag sanang mangyayari, Dado. Dahil kung totoo nga yung hinala mo, ako mismong kikilos at makakalaban nila. Kilala mo ako. At alam ni Perla ang kaya kong gawin laban sa mga masasamang tao na magtatangkang tarantaduhin tayo. Ay, oo, alam ko naman yan. Bueno, hayaan na nga lang muna natin sila. Matulog na muna tayo at lumalalim na ang gabi. Habang nasa kanyang silid si Joel, rinig na rinig niya ang usapang yun ng kanilang mga magulang. Bahagya siyang nakadama ng kaba sapagkat tila unti-unti nakakahalata na ang nanay at tatay nila tungkol sa totoong nangyayari sa kanyang ate. Dahil doon, napabulong na lamang siya sa kanyang sarili. Iba talagang pakiramdam ng may mga kakaibang kaalaman at kakayahan. Hanggang kailan kaya ako magsisinungaling sa kanila? Hanggang kailan ko kaya itatago sa kanilang totoo na hindi talaga maayos ang sitwasyon nila ate at ng mga pamangkin ko sa piling nung siraulong asawa niya? Samantala, hindi na malaya ni Perla na nakatulog na pala siya dala ng labis na antok sa pagbabantay sa dalawa. Nagising na lamang siya nang maramdamang tila may kumakalabit sa kanyang balikat. At nang magmulat siya ng mata, sa kanya lamang nakita na si Mercy pala yun. Mercy? Bakit? Teka, nasan si... Yung asawa mo? Ayun, taob. Tinalo ko sa inuman. Humahagok na sa sobrang himbing ng pagkakatulog sa upuan. Wala, mahina yung asawa mo. Ay, oo nga pala. Ginising lang kita kasi uuwi na ako. Iutin mo nga ako dun sa labas at isara mo tong pinto pagbalik mo, ha?
Nakadama ng pagkainis si Perla dahil tila inuutusan at ginagawa siyang tau-tauhan ng babae. Ngunit mabuti na lamang pauwi na yon, kaya minabuti niyang ihatid na lang para wala nang mang-istorbo at upang makampante na rin siya na wala nang aahas sa kanyang asawa. Kumuha muna siya ng tuwalya para ipangtalukbong sa ulo upang hindi mahamugan. Nasulyapan pa niya si Tikboy na nakanganga at malakas na humihilik habang tulog na tulog sa upuan. Nang nasa tarangkahan na sila, nagsindi muna ng sigarilyo si Mercy at nagsalita. Samahan mo muna ako rito saglit. Uubusin ko lang itong yosi ko. Bakit kasi nagsindi ka pa? Alam mo namang uuwi ka na. Huwag ka masyadong atat na bumalik sa loob ng bahay niyo, Perla. Manlilokong lalaki lang din naman ang madadatnan mo ron. Walang bago. Ha? Anong ibig mong sabihin? Bumuga muna ng usok paitaas si Mercy, kasabay ng pagbuntong hininga bago muling nagsalita. Nagtakip naman ang ilong si Perla gamit ang laylayan ng tuwalya na nakatalokbong sa kanyang ulo. Pasensya ka na sa usok, pero alam mo bang mahal na mahal ko yung asawa mo? Alam ko, kasi kung hindi ka naman magtsatsaga sa ugali niya. Tulad ko, mahal ko rin siya, lalo ng mga anak namin, kaya pinagtitiisan ko na lang siya. Pero noon lang yon, nung hindi pa niya sinasabi sa akin na may asawa at mga anak na pala siya. Pero nung malaman kong pabilyado ng sila ulong yan, itinuring ko na lang siyang kaibigan. Kaya lang nalaman mo na. Hindi na itinuloy ng babae ang nais niyang sabihin. Sa halip, isang malakas, ngunit pilit na tawa lamang ang isinagot niya kay Perla. Pagkatapos ay muli siyang sumagot. Wala yon. Gusto ko lang alisin yung antok mo. Kalimutan mo na yung mga sinabi ko. O ay siya, sige na. Pumasok ka na dun sa loob at baka mahamugan pa yung bata sa tiyan mo. Alalahanin mo, malapit ka ng mga anak kaya mag-iingat ka. Sige, alis na ako. Bye! Ha? Teka, hindi pa ubos yung sigarilyo mo Hayaan mo na. Hindi naman iiyak yan kapag hindi ko inubos Sige na, pumasok ka na rin sa loob. Salamat nga pala sa nilagang baka. Sa susunod magte-take out na ako, ha? Napangiti naman si Perla sa huling tinuran ng babae bago yon tuluyang umalis. Kasabay noon, nakadama siya ng kapanatagan dahil sa biglang pagbabago ng pakikitungo noon sa kanya. Subalit naiwan siyang nakatulala at hindi maalis sa isip ang kanina ay nais sanang sabihin ni Mercy. Para bang may gusto yung ipaalam sa kanya, ngunit pinigilan lamang ang sarili. At dahil nakakaramdam na siya ng lamig mula sa dampi ng hangin sa kanyang kinatatayuan, nagpasya na siyang pumasok na sa loob ng bahay. Hindi na niya inabala pa ang sarili sa anumang bagay. Ang mahalaga lamang, umalis na ang babae na pinangangambahan niyang tanging kaagaw kay Tikboy. Samantala, matapos makapanganak ni Perla, nagpasya na siyang magpatali nang sa ganon ay hindi na masundan pa ang kanyang pagbubuntis. Sinuportahan naman siya ng kapatid na si Joel sa desisyong yon. At nang malaman yun ni Tikboy, sa halip na magalit ay tila tuwang-tuwa pa ang kanyang asawa. Isang umaga, karga ni Perla ang bagong silang na anak at pinatutulog yon. Hinihintay rin niya noon ang pagdating ng kapatid para magbukas ng kanilang tindahan ng kwek-kwek nang kausapin siya ni Tikboy. Mabuti naman at naisipan mo nang gawin yon, love. Kung ganon, pwede na tayong mag-araw-araw nito. Sobra ka naman, love. Kapapanganak ko pa lang ng 1 buwan. Maghintay muna tayo ng kahit 3 buwan man lang. Halos hindi pa nga magaling yung sugat ko Alam mo, yan ang ayaw ko sa iyo Panira ka ng trip. Huwag ka nga mag-feeling virgin. Buti nga niyayaya pa kita Bakit? Sa palagay mo ba may iba pang papatol sa'yo maliban sa akin? Hindi naman sa sinisira ko yung mood mo, Tikboy. Sana maintindihan mo rin na hindi ko pa kayang gawin yung gusto mo mangyari dahil sariwa pa nga yung sugat ko dulot ng panganganak.
Ay naku, buwisit naman talaga oh. Nakakasira ka ng araw. Diyan ka na nga muna. Mabuti pa, makipag-inuman na lang ako sa mga barkada ko kaysa bad trip lang ako dito sa bahay. Galit na iniwan ng lalaki si Perla at padabog na lumabas ng bahay. Hindi na lamang yun pinansin ng babae, sa halip ay itinutok na lamang niya ang sarili sa pagpapatulog sa kanyang anak. Ilang saglit pa, dumating na rin ang kapatid niyang si Joel at nagbukas na yon ng kanilang tindahan. Ang binata na rin ang naghanda ng lahat dahil batid niyang limitado pa ang mga bagay na pwedeng maitulong ng kanyang ate. Nang makatulog na ang bata, inasikaso naman ni Perla ang 5 pang anak at pinakain ng almusal. Ganoon ang kanyang ginagawa araw-araw na mag-isa. Dahil sa halip na tulungan siya ng asawa, mas pinipili pa noong ubusin ang oras sa mga kaibigan para uminom at magbisyo. Habang abala, biglang naalala ni Perla ang babaeng si Mercy. Mula kasi nung huliyong magpunta sa kanila ay hindi na yon muli pang nagpakita. Wala na ring nabanggit si Tikboy tungkol sa kalaguyo na si Mercy. Makalipas ang 3 buwan. Perla, love, nandito na ako. Ang aga niyo yata nagsara ng tindahan. Nakauwi na ba yung mayabang mong kapatid na si Joel? Psst! Huwag kang maingay. Baka magising yung mga bata. Maaga kong pinasara ang tindahan kay Joel. Masama raw kasi ang pakiramdam niya. Pinagpahinga ko na muna. Ayos. Taman-tama. Baka naman pwede nang, alam mo na, 3 buwan na ako nagtitis Sige ka, pag hindi mo pa ako pinagbigyan, baka humanap na ako ng iba Oo nga pala, love. Naalala ko lang, bakit hindi ko na nakikita yung isinasama mong babae dito? Si Mercy? Yun ba? Wala na yun. Umuwi na sa probinsya nila. Binasted ko na kasi. Ang sabi ko sa kanya, ikaw ang totoong mahal ko at hindi siya. Talaga, love? Ang sweet mo naman. Salamat ha. Ngayon, alam ko na talagang mahal mo rin ako. Oo na. Sige na. Huwag mo na ibahin yung usapan. Gawin na natin yung matagal ko nang gustong gawin. Ngayon pa ba tayo titigil kung kailan pwedeng-pwede ng mayat-maya? Sabik na talaga ako sa iyo Nang gabing yun, magdamag nilang pinagsaluhan ang mainit na tagpo. Muling ipinaubaya ng babae ang sarili sa kanyang asawa, kung saan-saang parte ng bahay sila pumwesto para gawin ang pagniniig. Halos mag-uumaga na nang tumigil sila at bumagsak sa pagtulog dahil sa labis na pagod. Makalipas ang ilang araw, muling naging abala si Perla sa kanyang negosyo kasabay ng pag-aalaga sa 6 nilang anak ni Tikboy. Hindi pa rin siya magawang tulungan noon dahil madalas pa rin yung abala sa pansariling kasiyahan. Mabuti na lamang hindi siya pinababayaan ng kanyang kapatid na si Joel. Isang gabi, katatapos pa lamang nilang magsara ng tindahan at kaaalis pa lang ng kanyang kapatid. Kasalukuyang nasa lababo noon ang babae habang naghuhugas ng mga ginamit sa pagtitinda nang umuwi si Tikboy mula sa paglalakwatsa. Perla, pahiram nga muna ng 2,000. Natalo ako sa sugal Babayaran ko lang si Kamaning. Wala akong ekstrang pera ngayon, Tikboy. Hindi ko naman pwedeng ipahiram sa iyo yung puhunan ko sa pagtitinda dahil wala akong mautangan para palitan yon. Galit na lumapit sa kanya ang asawa at pabalya siyang iniharap noon saka sinakal sa leeg. Alam mo ikaw, napakadamot mo talaga sa akin. Hinihiram ko lang naman, ibabalik ko rin. Ano bang problema mo? Babayaran? Paano ka makakabayad wala ka namang trabaho? Saan ka kukuha ng ipambabayad? Magnanakaw ka, ganon? Ba't talaga bang inuubos mong pasensya ko, ha, Perla? Parang hindi asawang tingin mo sa akin, ha? Bakit ikaw, Tikboy? Asawa bang trato mo sa akin? Kailan ka ba naging mabuting ama sa mga anak natin? Ganon, ha? Hetong sa'yo! Akmang susuntukin na sana ng lalaki ang muka ng kanyang asawa, subalit mabilis na nadampot ni Perla ang kutsilyo na naroon sa lababo.
Agad niya yung itinutok sa leeg ni Tikboy sa kagalit na nagsalita. Sige, Tikboy, subukan mo akong saktan ulit. Tingnan lang natin kung hindi bumulwak yung dugo mo sa leeg mo. Aba't marunong ka ng lumaban ngayon, ha? Pasalamat ka, wala ako sa mood makipagbalasan sa'yo. Pero huwag ka magpakakampante, Perla. Hindi pa tayo tapos. Pabalya siyang binitawan noon at isinalya sa lababo, saka naghihimutok na umalis. Agad namang nagsilapitan kay Perla ang 5 anak na noon ay umiiyak na rin. Binitawan niya ang hawak na kutsilyo at inilapag yon sa lababo, saka nagngingit-ngit na niyakap ang kanyang mga anak ng sabay-sabay. Pinapasok niya sa kwarto ang mga bata at muli ay napatingin siya sa salamin na noon pa man ay naging saksi na sa unti-unting pagbabago ng kanyang itsura mula nung siya ay dalaga pa hanggang sa nangayayat, natuyot at tila nilaspag na inahing aso. Simula ngayon, hindi mo na ako pwedeng saktan pa. Ang tagal kong nagtiis at tinanggap ang lahat ng kasamaan at hindi makataong pagtrato mo sa akin. Pero ngayon, hindi na ako papayag na gawin mo ulit yon. Nanggigigil na sambit niya habang matamang nakatitig sa sarili niyang refleksyon sa salamin at habang nasa ganoong pag-iisip, isang desisyon ang binuo niya para sa kanyang sarili. Kinabukasan. Uy, Ate Perla, mukhang kakaibang beauty mo ngayon, ha? Bagong gupit at nakaayos ka yata. Tsaka, bagay sa'yo yung floral na duster mo, ha? Parang in love ka na ulit kay Kuya Tikboy, ha? Manahimik ka nga dyan, B-boy. Wala ako sa mood para makipagbiroan, ha? Bakit? Masama na bang magayos ng sarili kahit 6 ng anak ko? Ay, hindi naman sa ganon. Ang totoo nga, parang nakikita ko ulit sa iyo yung dating Ate Perla nung una pa lang kayo nagsasama ni Kuya Tikboy, eh. Dati na ako maganda, B-boy. Diyan ka na nga at baka kanina pa ako hinihintay ni Joel. Mag-isa lang siya dun sa tindahan at walang katulong sa pag-aalaga ng mga anak ko. Aba, mukhang nagising na sa katotohanan yung babaeng yun, ha? Ibang-iba na ang aura niya ngayon. Kung totoo man na nauntog na nga siya, tama lang ang desisyon niya. Nung araw na yon, napagdesisyonan ni Perla na magpagupit at magpaayos ng kanyang buhok. Isinabay na rin niya ang paglalagay ng kaunting makeup at lipstick na tamang-tama lang para maging presentable at kapansin-pansin sa sinumang makakakita. At nang makarating sa bahay, halos hindi rin makapaniwala ang kapatid na si Joel sa bago niyang itsura. Ale, sino po kayo? Nagkamali po yata kayo ng pinasukang bakuran. Tindahan po ito ng kwek-kwek at hindi stage sa beauty pageant. Sira ka talaga, Joel. Kumusta rito? Nasaan yung mga bata? Ano? Bagay ba sa akin ang bago kong hairstyle? Oo naman, ate. Bagay na bagay sa iyo yung bago mong look. Hindi nga kita nakilala eh. Parang bumalik na yung dati kong ate. Yung mga bata nga pala, nandun sa loob ng bahay naglalaro. Hay naku, Joel. Kapatid nga kita. Pero salamat naman kung ganon. Sandali lang ha, aasikasuhin at pakakainin ko muna yung mga pamangkin mo. Babalik ako agad dito para matulungan ka. Sige ate. Nako, Chuck, luluwa na naman ang mata ng manyak mong asawa. Teka, nasan nga pala yun? Maglaway siya't manigas. At saka, ewan ko kung nasan yung damuhong yun. Wala na rin akong pakialam sa kanya. Umuwi siya kung uuwi siya. Mas maganda nga kung wag na eh. O siya, sige, maiwan na muna kita riyan ha. Yan ang ate ko. Sa nakitang yon na tila bagong anyo ni Perla, labis na natuwa si Joel. Sa isip niya, mukhang natauhan na ang babae at naunawaan na noon ang halaga ng sarili bilang isang tao. Dahil doon, naisipan niyang muling yayain ang kapatid na bumisita sa bahay ng kanilang mga magulang. Dahil kapag nakita ng mga yon na maayos ang itsura ng kanyang ate, ay iisipin nila na hindi siya nagsisinungaling nang sabihin niya na maayos ang kalagayan ni Perla sa piling ng kanyang asawa. Naisip ko rin yan, Joel. Sige, bukas na bukas din, bibisita tayo kina nanay at tatay. Miss na miss ko na talaga sila eh. Isasama ko lahat ng mga bata at hindi na muna tayo magtitinda. Pero kailangan pa rin kita rito bukas ha, para may katulong ako sa mga pamangkin mo. Alam mo naman, 6 yon, baby pa ang isa. Yun! Sige ate, bukas. Maaga pa lang pupunta na ako rito. Teka,
Gusto mo bang sabihin ko na mamaya kina nanay at tatay para makapagluto sila ng paborito mong ulam? Sigurado matutuwa yung mga yon. Huwag mo na munang sabihin. Gusto ko sorpresahin sila ng mga apo nila. Isa pa, para hindi na rin mapagod sa pagluluto si nanay. Ako na lang ang magluluto kapag nandun na tayo. Ayos! Maganda yung naisip mo, ate. Excited na tuloy ako. Kinabukasan, itinuloy ng magkapatid ang pagpunta sa bahay ng kanilang mga magulang. Hanggang sa mga oras na yun ay wala pa rin ang asawa niyang si Tikboy at tila ba wala na yung planong umuwi. Ngunit hindi na yon inisip pa ni Perla dahil tuluyan nang nawala ang pakialam niya sa lalaki. Mauna na kayo dun, Joel. Isabay mo na yung 4 na bata at ako na magdadala kay Baby at kay Jessie. Ako na rin ang bahala sa iba pa nilang mga gamit. Marami pa rin kasi akong ililigpit eh. Ikakadena ko pa yung pinto ng tindahan para sigurado tayo. Sige ate, hindi rin pala tayo kasya lahat sa tricycle kaya doon na lang namin kayo hintayin sa bahay ha. Mag-iingat kayo ha. Yung mga bata huwag mong bibitawan. Malilikot pa naman ng mga yan. Matapos yon, nauna na nga si Joel na umuwi sa bahay ng kanilang mga magulang, kasama ang 4 na anak ni Perla. Naiwan naman ang panganay na anak na si Jessie na noon ay 11 taong gulang pa lamang. Nakahanda na sana ang lahat at lalabas na lamang sila ng bahay, ngunit pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang nanlilimahid sa pawis at nanlilisik ang mga matang asawa na si Tikboy. Saan ka pupunta, Perla? Aalis ka't isasama mo yung mga anak natin? Sa tingin mo ba papayag ako? Pumayag ka man o hindi, wala na akong pakialam sa'yo, Tikboy. Isa pa, kinananay lang naman kami pupunta. Masama bang bisitahin ang mga magulang na matagal ko nang hindi nakakasama? Kapag sinabi kong hindi kayo aalis, hindi kayo aalis. Teka, mukhang iba na yata ang itsura mo ngayon ha. Siguro may nilalandi ka ron sa lugar ng mga magulang mo, no? Kaya nagkukumahog kang pumunta. Pwes, hindi ako papayag. Hindi man lang natinag ang babae sa bantang yon ng asawa. Sa halip, hinawakan niya sa braso ang panganay na anak habang karga naman niya ang 4 na buwang sanggol. Nakasukbit sa likuran niya ang backpack na naglalaman ng mga gamit ng mga bata. Lakad na, Jessie. Huwag mo nang pansinin yung tatay mo. Ah, ganon. Huwag palang pansinin ha. Ito sigurado mapapansin mo. Naramdaman ni Perla ang malakas na suntok ni Tikboy sa kanyang sikmura. Agad siyang nahirapang huminga at humigpit ang pagkakahawak sa braso ng anak na si Jessie. Sa isang kamay ay karga pa rin niya ang sanggol at iniingatang wag yung mabitawan. Napanganga siya sa sakit habang unti-unting nawawala ang lakas at balanse dahil sa suntok na yon ng kanyang asawa. Bago pa siya mawalan ng malay at tuluyang bumagsak sa sahig, tanging malakas na pag-iyak na lamang ni Jessie ang kanyang narinig, bago naramdaman na may kumuha sa sanggol mula sa kanyang braso. Sige na, Mercy. Dalhin mo na yung 2 bata doon sa sinabi ko sa iyong lugar at siguruhin mong itatali mo maigi yan si Jessie, ha? Matalinong bata yan. Baka matakasan ka pa. Ikaw naman, Tikboy. Ano bang tingin mo sa akin, tanga? Sige, mauna na kami. Hapon na nang magising si Perla dahil sa iyak ng sanggol na nasa kanyang tabi. Pilit na iminulat niya ang mga mata at naramdaman niyang masakit ang buo niyang katawan. Akmang yayakapin na sana niya ang sanggol, ngunit nagulat siya nang malamang nakatali pala ang 2 niyang kamay at paa sa gilid ng kama. Hindi siya makagalaw kaya nagsimula na siyang mag-hysterical. Nasaan ako? Nasaan ang anak ko si Jessie? Hayop ka, Tikboy! May tao ba rito? Bigla siyang kinabahan nang igala niya ang kanyang paningin. Hindi pamilyar sa kanya ang silid kung saan sila naroroon. Nang bumaling siya sa kabilang panig ay nakita niya sa sofa ang anak na si Jessie na mahimbing na natutulog. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Jessie anak, okay ka lang ba? Nagpatuloy siya sa pagsigaw at paghingi ng tulong hanggang sa maya-maya naramdaman niya na tila may mga yabag ng mga paa na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Kasunod noon ay bumukas ang pinto ng silid at iniluwa
ang lalaking si Tikboy. Hayop ka talaga, Tikboy. Ako na lang ang kunin mo at huwag na mga anak ko. Demonyo ka! Magbabayad ka sa mga ginawa mong to! Kalma ka lang, my loves. Nakaka-4 na round pa nga lang ako eh. Bitin pa ako at gusto ko pandagdagan. Wala ka talagang kaluluwang animal ka. Masahol ka pa sa demonyo. Pakawalan mo ako rito. Galit na sigaw ni Perla habang pilit na sinusubukang magpumiglas at kumawala sa pagkakatali. Nang pakiramdaman niya ang kanyang sarili, ay nabatid niya na ginamit siya ng lalaki dahil may mga kung anong likido pang tumutulo mula sa kanyang pagkababae. Kahit pa ulit-ulit kang sumigaw, walang makakarinig sa'yo rito, my love. Akin ka lang at walang sino man makakakuha sa'yo. Naintindihan mo? Nakangising inilapit pa ni Tikboy ang muka sa babae habang nang aasar na tumatawa. Dahil sa labis na galit, paulit-ulit na dinuraan ni Perla ang kanyang muka. Nainis naman si Tikboy at pinagsasampal siya noon. Halos mawalan na siya ng malay dahil sa lakas ng mga sampal nito. Kasunod ay narinig niyang nagising ang anak na si Jessie at nagsimula na yung umiyak habang tinatawag ang kanyang pangalan. Pakawalan mo ako rito, Tikboy. Parang awa mo na. Kailangan ako ng anak mo. Huwag ka mag-alala, Perla. May mag-aalaga naman sa kanila habang nakatali ka riyan at pinagsasawaan ko ang balik-alindog mong katawan. Nagulat si Perla nang marinig ang pangalan na tinawag ng kanyang asawa. Agad na pumasok sa pinto ng silid si Mercy at nakangiti pa sa kanya. It's nice to see you again, Perla. Kumusta ka na? Mahal, Tikboy, ito nga pala yung pinapakuha mong tubig. Inumin mo na habang malamig pa. Salamat, mahal. Mabuti ka pa maaasahan at hindi ako iniiwan. Ikaw, Mercy? Mga hayop talaga kayo. Sinasabi ko na nga ba, ano bang kailangan niyo sa amin ng mga anak ko? Bakit kailangan niyo pa silang idamay? Hindi na sumagot si Mercy. Sa halip ay bumaling na lamang yon kay Tikboy saka muling nagsalita. Magpahinga ka na, mahal. Ako nang bahala sa mag-iinang to. Bahagya pang ngumiti si Tikboy at hinagkan sa pisngi ang babae bago nang iinis na tumingin pa kay Perla saka lumabas ng silid. Nang sila na lamang ang naiwan, ikinagulat ni Perla ang kasunod na sinabi ni Mercy. Psst, huwag ka maingay. Itatakas ko kayo ng mga anak mo rito. Huwag ka magpahalata sa demonyo lalaking yon. Bibisita lang sana ako sa iyo kanina, kaya lang nakita kong parang ginagawang ka na naman ng masama nitong baliw na lalaking to. Kaya naisip kong sakyan na lang muna yung mga paandar niya para mailigtas ko kayo ng mga anak mo mula sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Perla at halos hindi makapaniwala, saka naguguluhan na muling nagtanong. Teka, anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan, Mercy. Ang mabuti pa, kalagad mo na lang ako rito. Nilagyan ko ng pampatulog yung tubig na binigay ko kay Tikboy. Maya-maya lang, mawawalan na siya ng malay. At kapag tulog na siya, saka tayo tatakas. Maraming salamat. Pero akala ko, kasabot ka niya sa pagdukot sa amin. Ano ba talagang nangyayari, Mercy? Malalaman mo rin mamaya ang lahat. Ang mahalaga ngayon, makatakas tayo at ang mga anak mo. Makalipas ang ilang minuto, sumilip si Mercy sa labas ng silid at nang makitang mahimbing nang natutulog ang lalaki dahil sa inilagay niyang tableta sa ininom noon, agad niyang kinalagan sa pagkakatali si Perla. Ibinigay niya rito ang backpack na naglalaman ng kanilang mga gamit. Kasunod noon, sinabihan rin niya ang babae na kausapin ang anak na si Jessie para hindi yun mag-ingay. Matapos ay agad na plinano ni Mercy ang pagtakas. Muling isinukbit ni Perla ang bag sa kanyang likuran. Mauna akong lumabas, tapos sumunod kayo sa akin. Dahan-dahan lang, huwag kayong gagawa ng anumang ingay, ha? Akin na yung baby mo, at ikaw nang bahala rito kay Jessie. Halos palabas na sila sa pinakahuling pinto nang magulat sila sa malakas na boses ni Tikboy. Sabay silang napalingon sa pinanggagalingan ng tinig at gulat na gulat nang makita ang lalaki.
Nagngingit-ngit yon sa galit at tila ba nais pumatay anumang oras. Sa kanang kamay ay hawak noon ang martilyo at sa kabila naman, bitbit niya ang malaking tipak ng bato. Sa tingin nyo makakatakas kayo sa akin? Alam mo, Mercy, kung mautak ka, mas mautak ako sa'yo. Nakita ko may nilagay ka sa tubig na ibinigay mo sa akin kanina, kaya niloloko mo lang yung sarili mo kung inakala mong iinumin ko yon. Ngayon, ipaliwanag mo sa akin kung anong ibig sabihin nito, Mercy. Manloloko ka, Tikboy. Minahal kita ng sobra at hindi ko alam noon na may asawa ka na pala. Nung niloko mo si Perla at kinabit mo ko, hindi ko inaasahan na gagawin mo rin sa akin yung ginawa mo sa kanya. Tinanggap kita kahit anong klase yung pagkatao mo. Pero nalaman kong karelasyon mo rin pala yung pinsan ko. Kaya nakonsensya ako nang pumayag ako maging babae mo, lalo na nang makita ko napakabuting tao ni Perla para lukohin mo lang. Wow! So ano to? Teleserye version ng love story nyo ni Perla? Ang totoo, mas mahal ko na talaga yung pinsan mo, Mercy. At wala na isa man sa inyo ng babaeng yan ang mamahalin ko dahil para sa kaalaman nyo, ginamit ko lang kayong pareho. Wala kang puso at wala kang kaluluwa. Perla, halika na. Tumakas na tayo. Iwanan na natin ang baliw na lalaking yan. Pinauna ni Mercy si Perla at ang panganay nito, habang siya naman ay nasa likuran at karga ang sanggol. Ngunit narinig ni Perla ang pagsigaw ni Mercy na tila nasaktan, at nang lingunin niya ang babae, nakita niyang duguan na ang ulo noon. Pinukpok na pala yun ni Tikboy ng hawak niyang martilyo ng maabutan. Habang dahan-dahang bumabagsak si Mercy, ay nagawa pa niyang sipain sa pagitan ng mga hita ang lalaki. Agad na napaluhod sa sakit si Tikboy at napaupo sa sahig. Mabilis na iniabot ni Mercy ang sanggol kay Perla na noon ay hindi na alam ang gagawin. Kahit nanghihina, inagaw ni Mercy kay Tikboy ang hawak nitong bato at ubod ng lakas na ipinalo yon sa ulo ng lalaki. Nawalan ng malay si Tikboy at nanghihinang nagsalitang muli si Mercy. Tumakas na kayong mga anak mo, Perla. Iwanan mo na ako rito. Salamat, Mercy. Hindi kita makakalimutan. Maya-maya, muling nakabawi si Tikboy at dahan-dahang bumangon. Nakita niyang nahihirapang huminga si Mercy habang nakahandusay sa lapag. Ngunit sa halip na tulungan ay muli niya yung pinukpok ng martilyo. Paulit-ulit yon hanggang sa nabasag na ang ulo at mukha ng babae at namatay. Yan ang bagay sa impakailamera ka. Hayop ka talaga. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana nakatakas yung mga yon. Traidor! Teka, uuwi muna ako sa bahay. Gagamutin ko muna tong sugat ko. Alam kong dun lang pupunta sila Perla at ang mga anak namin. Aray! Buisit ka, Mercy. Ikaw may kasalanan ng lahat ng ito eh. Hindi na maalala ni Perla kung sa paanong paraan sila nakatakas ng kanyang mga anak. Basta ang alam niya lang, madilim na ang paligid nang bumiyahe sila sakay ng tricycle. Ayon sa driver, mahigit 3 oras na raw silang nasa biyahe. Namalayan na lamang niya nang nasa bahay na sila ng kanyang mga magulang. Nag-aalala namang sinalubong sila ng kanyang kapatid na si Joel at ng kanilang ina. Ate Perla, ano nangyari? Bakit ganyan ang itsura niyo? Bakit parang gutom na gutom yung mga bata? Tsaka bakit ngayon lang kayo? Diyos ko, anak, Perla, saan kayo nang galing at 10 oras na ng gabi kayo nakarating? Pakiusap, Joel. Bigyan mo muna sila ng maiinom at makakain. Heto ang bag. Nandyan ang mga kailangan nila. Sa loob ko na ikukwento ang lahat. Nang makapasok sa loob ng bahay, muling nagsalita si Joel habang pinapainom ng gatas ang sanggol. Halos kauuwi ko lang din dito, ate. Galing ako dun sa bahay nyo. Binalikan ko kayo kasi hindi na kayo sumunod ng mga bata rito eh. Pero naabutan ko yung asawa mo.
Parang may malaking sugat sa ulo at hinahanap ka niya sa akin. Sa sinabing yon ng kapatid, agad na nakumpirma ni Perla sa kanyang isip na nung mga oras na tumakas sila at nasa biyahe ay yun din ang pagkakataon na muling nagising ang lalaki at umuwi sa kanilang bahay. Buhay pa pala at hindi napuruhan ng pagkakapalo ni Mercy ng bato sa kanyang ulo. Matapos yun, isa-isa na niyang inilahad sa mga magulang at kay Joel ang buong pangyayari. Sinasabi ko na nga ba't hindi gagawa ng matino ang damuhong yun eh. Matagal ko nang nararamdaman na may hindi magandang nangyayari sa inyo at tama nga ang hinala ko. Tay, Nay, sorry po kung hindi ko sinabi agad sa inyo ang totoo ha. Noon ko pa po alam na hindi maayos ang pagsasama nila ate at Kuya Tikboy, pero hindi ko po yun masabi sa inyo. Walang kasalanan si Joel, Nay. Ako ang nagpipigil sa kanya para isumbong sa inyong lahat ng mga nangyayari sa pamilya namin ni Tikboy. Kung ganon, lintik lang ang walang ganti sa demonyong lalaking yon. Patawarin mo ako, Perla, pero hindi ko mapapalampas ang lahat ng ginawa sa iyo ng asawa mo. Kaya ngayon pa lang, simulan mo nang ipagdasal ang kanyang kaluluwa. Ipinauubaya ko na po sa inyong lahat, Nay. Nagsisisi nga ako kung bakit ngayon lang ako natauhan eh. Sana pala noon pa. Tsaka kahit ipagdasal ko yon, wala na rin mangyayari dahil hindi na kayang takpan ng dasal ang lampas ulong mga kasalanan niya. At batid ko pong napatay niya na rin si Mercy sa mga oras na ito. Mercy? Sino naman yung Mercy na yan? Nang maalala ang babae ay hindi na maiwasang maluha ni Perla. Malaki ang naging bahagi noon sa pagtakas nila ng kanyang mga anak, kahit pa akala niya nung una na yun ang pinakamatindi niyang kaagaw kay Tikboy. Ngunit huli na nang malaman niyang isa lamang rin palang kasangkapan at biktima si Mercy ng panloloko ng magaling niyang asawa. Maging ang tungkol doon ay sinabi rin niya sa kanyang mga magulang, dahilan para kumilos na ang kanyang ina upang isagawa ang itim na karunungan sa pambabarang. Matulog na kayo. Ako nang bahala sa lalaking yon. Ito ang tamang oras at pagkakataon para makipagkasundo sa mga nilalang ng dilim at makakaasa ka, anak, Perla, na makakamit mo ang kalayaan mula sa kanya. Matapos sabihin yun, pumasok na sa kanilang silid ang kanyang ina at isinarado ang pintuan. Habang nasa sala silang lahat at naghihintay ng kasunod na mangyayari, nakikiramdam sila sa mga magaganap. Batid nilang magsisimula ng gumawa ng ritual ang kanilang nanay, Bening. Samantala, sa loob ng kwarto, kinuha ng matandang babae ang isang kwadradong tila banig na nakabalumbon at may nakataling abaka at isa-isang inilabas ang mga laman noon. Una niyang binuklat ang maliit na kulay itim na aklat na naglalaman ng mga orasyon at dasal. Kasunod ay kinuha niya ang lumang kandila at sinindihan, gamit ang itim na posporo na doon lamang din niya kinuha. Kasunod, hinawakan niya ang manikang tila gawa sa lumang retaso na may muka na pinagtagpi-tagpi. Pinatakan niya ng kandila ang mata ng manika habang humahalakhak at pinagpapatuloy ang kanyang ginagawa. Nang hindi pa nasiyahan, kinuha niya ang isang may takip na botelya at binulungan. Matapos, inalis niya ang takip noon at mula roon, nagsiliparan ang mga putakti, anay at uod na tila ba noon lang nakalabas sa loob ng mahabang panahon. Kung pagdurusa ang itinulot mo kay Perla, yun din ang ipamamalas ko sa iyo, Tikboy. Sa pamamagitan ng mga insektong ito at ritual ng kadiliman, ang pinakahuling hininga mo ang siyang magiging pambayad sa lahat ng mga kasamaang ginawa mo. Samantala, habang nag-iisa lamang si Tikboy sa kanilang bahay, ano ba to nararamdaman ko? Bakit parang
Napakainit ng loob ng katawan ko. Sobrang init. Hindi ako makatulog. Teka, bakit parang wala akong makita? Puro itim lang ang nakikita ng mga mata ko. Ano nangyayari sa akin? Sinubukan niyang humakbang para abutin ang gasera na nasa lamesa upang sindihan. Ngunit hindi niya yun nagawa dahil naramdaman niya ang mga tila maliit na bagay na nagkikislot-kislot at naglalabasan mula sa sugat niya sa ulo na pinalo ni Mercy. At nang kapain niya yon, bigla siyang nakaramdam ng takot at napatanong sa kanyang sarili. Ano to? Bakit may mga uod na lumalabas sa sugat ko? At bakit parang ang niliksi ng mga kilos nila? Tulong! Dala ng pagkataranta at hindi na makakita, natalisod siya sa sarili niyang mga paa at agad na bumagsak sa sahig ng kanilang bahay. Habang nakasalampak, naglabasan mula sa kanyang bibig ang mga putakti at pinagkakagat ng mga yon ang kanyang muka, hanggang sa magsugat yon at lumabas ang magkahalong dugo at nana. Aray ko! Ang sakit ng mga kagat! Anong klaseng insekto ba to? At bakit ang baho? Matapos yon, naglabasan naman sa kanyang ilong ang sandamakmak na anay. Dahil sa sobrang dami at halos nagsisiksikan at nag-uunahan sa paglabas, nabarhan ang kanyang ilong at napigilan na rin ang kanyang paghinga. Sinubukan pa niyang huminga gamit ang bibig, subalit muling umapaw doon ang kumpul-kumpul na putakti. Ngunit sa pagkakataong yun, mas malalaki na at mas mapaminsala. Hindi ako makahinga. Tulungan niyo ako. Perla, nasan ka na ba? Tulungan mo ako. Tulong! Yun na ang pinakahuling sigaw na narinig mula sa lalaki, bago pa siya lubusang malagutan ng hininga. Dilat ang mga mata at nakabuka ang bibig na nakatihaya sa sahig habang nakalabas ang mahabang dila. Naglabasan din ang malalaking ugat niya sa leeg na tila ba may pilit na humuhugot. Kinabukasan. Magandang umaga, ate. Nabalitaan mo na ba yung tungkol sa nangyari sa asawa mo? Nakarating na hanggang dito yung usap-usapan. Natagpuan daw mag-isa sa bahay niyo si Kuya Tikboy. Kalunos-lunos yung itsura at wala ng buhay. Hindi na ako magugulat kung ganon, Joel. Sa totoo lang, siya lang naman na may gustong mangyari yun sa kanya. Maraming pagkakataon noon para pumawi at magbago pero hindi niya yung ginawa. Huwag ninyong panghinayangan ang buhay ng isang taong ang layunin lamang ay manira ng buhay ng iba. Karapat-dapat lamang yun sa kanya. Sana'y huwag ninyong isipin na likas na masama ang inyong ina, Perla, Joel. Tandaan ninyo palagi na walang sino mang nais gumawa ng kasamaan, maliban na lamang kung yun din ang tanging paraan para makalaya mula sa mga mapagsamantala, abusado at mapang-alipin na tao. Maraming salamat po, Nay. Hindi dahil sa pagkitil mo sa buhay ni Tikboy gamit ang pampabarang. Batid kong mali rin ang pumatay ng kapwa, pero nagpapasalamat ako sa habang buhay na kalayaang ibinigay niyo sa akin at sa aking mga anak. Ipinapangako kong bubuhayin at itataguyod ko sila kahit mag-isa lang ako at palalakihin ko sila na may takot sa Diyos para hindi sila magmana sa walang hiyang ama nila. Siya, kumalma na tayong lahat. Tutal wala na yung tao naging ugat ng lahat ng galit at paghihiganti natin. Teka, nagugutom na yata ako . Nakapagluto ka na ba, Bening? Magluluto pa lamang ako't kagigising ko pa lamang. Kung talagang nagugutom ka may natira pang pritong tilapia dyan mula sa ulam natin kagabi. Mauna ka nang kumain. Naku po. Yung tilapiyang pinrito mo kagabi, ubod ng kunat, Bening. Parang ikaw. Aba, tingnan mo itong matandang ito. Kung makapagsalita, akala mo hindi rin siya makunat. Hoy, baka nga mas makunat ka pa sa gulong ng truck kesa sa akin. Kung ayaw mong kumain, di bahala ka. Maghintay ka riyan hanggang sa makapagluto ako. Ay nako, pareho lang naman kayong matanda dyan. Nag-aasaran pa kayo. Sige na nga, gaya na ipinangako ko, ako na lang po ang magluluto ng almusal. Naku ate, wag mong sabihing
Kwek-kwek na naman ang agahan natin ngayon, ha? Hindi, ano ka ba? Fishball at kikiam. Masayang nagtawanan ang mag-anak habang ang mga anak ni Perla ay isa-isa na ring naggising ng mga sandaling yon. Makalipas ang ilang araw, dinala ni Perla at ni Joey ang anak na si Jessie sa isang espesyalista upang ipasuri kung nakaranas yun ng trauma dahil sa hindi magandang naranasan dulot ng pagkakadukot sa kanila ni Tikboy. Sumailalim sa masusi at tamang proseso ang bata. Mabuti na lamang walang anumang masamang naging epekto sa kanya ang pangit na karanasan at mga nasaksihan. Yon! Isa na naman pong malupit na kwento mula sa kwentong Enteng, mga entengero. Magandang umaga po sa inyo, pasensya na po kayo kung ngayon lang tayo nakapag-upload ulit. Galing po tayo sa Manila, pumunta sa, sa kaibigan natin. Simulan na po natin ang shoutout. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Hi po kay Aida Sikander, kay MJ Rivera Jessica, kay Lent TV2. Shoutout po kay Pureza Tagiwalo, kay Frelin Vender, kay Iza Reca. Shoutout kay Jesusa Dagondon, kay Feber Anyada, Margie Banosong, Samantha Mainar, kay Alfreda Alano, Yas Den Love. Hi po kay Hani Austria, kay Sheena Enriquez, kay Lynn Reyes, sa ina ng Magallanes Cavite na adik na po sa channel natin from Re Basil. Banjola family, Fatima Pasahe, from Sheila Banjola. Hi po sa Dordas family from Patrick Dordas. Shout out kay Billy Ray, Jenny May, at Ray Buendia from Lucy Buendia. Hi po kay John Chris. Hello kay Raven Baloro, Isabel Leite, Neil John Solano, kay John Michael Eghug, kay Violeta Atole, Michelle Enghug, ng Miles Eatery from Nanet Rosal. Hi po kay Red Gaspar, kay Cataleja Soto, kay Belen Malbas, kay Edgardo Fontanilla. Shout out kay Thelma Carasawa, kay Jelin Sapra, Chris Alcantara, kay Celia Tolentino, Ana Lisa Chico Diga from Consolacion Alvarez. Hi po kay Albert Valderrama, Maria Lorely Punsalan, Chris Gel Mamado, Gawaran Reyes Family, Vibora Tattoo. Happy birthday po kay Miko from Lea Gawaran. Hi po kay Connie Cruz, kay Lea Tan, kay Marilyn Orchid, kay Lady Dam, kay Merly Amistad, Yumul Hilda. Shout out po kay Lady Sparrow Taurus, kay Jeffrey Zabala, kay Tessie Reyes, kay LJ Ann, Flory Jade, Ate Ems, Team High Speed, at kay Boss Sherry May of Memory Avenue, Jensan. Hi po kay Regan Machico, sa Buendia del Rosario, Paraton, Lampasam Family from Lucy Buendia. Hi po kay Mercy Aniñon, kay Elizabeth Dungka, kay Jerilyn Byron, kay Gemma de Ocampo of Jeddah. Hi po sa mananahi ng Pandi Bulacan, LJ Melano, Tibong, Borbor, Ilong from Darwin Mercado. Hi po sa Galedo family from Babes, kay Lady Dam, Maria Consuelo Benitez, Marcos Balingasa at Romela Terrado. Hi po kay Alesna Roda, kay Jessica Sobremonte, kay Rosemary Casonete. Shout out kay Vicky Abut, kay Salvacion Roldan, Milrose Galvez, Roberto Anadia. Iba raw si Mare, boss eh. Hi po kay Margie Adayo, kay Merideth Jurila, sa babaeng mandirigma, kay Bret Hart, kay Chodoro Pagaling. Hi po kay Jonah Lopez Pachancilla, kay Rose Potato 19, kay Roslyn Jimenez, kay Analie Untayaw, kay Jinaya Dagison, Marilyn Ilagan from Oman. Hi kay Ramil Fariolin, kay Medelina, kay Mea Espiritu, kay Des Limbo, kay Raimundo Gatmen from Milan, Italy. Shout out kay Glyza Pal, kay Yolanda Lopez, Luella de la Peña,
Cristina Peru, Josephine Marcaida, Monica Nieves, Heidi Ramos Saison Huntilla of Mexico, Pampanga, kay Ofelia Comaling, kay Lydia Lopez, kay Marian Laborte, kay Leona Taytay, Angelina Ignacio, kay Cercado, kay Amy Bug, kay Robert Crimen, at kay Michelle Garcia. Para po sa mga hindi nabanggit, marami pa po tayong susunod na videos. Bukas po ulit meron tayo. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.